Ayan, tapos diretso tayo sa may second video. Second video natin about stock update. SCCO na dito guys. So based dito sa ano natin, mag weekly muna tayo. Weekly wala pa rin pagbabago guys, ganun pa rin, pero the good thing naman still nasa support. So yun nga lang, pwede kasing mabuhusan yan, no? And dalawa lang yung pinagpipilian po natin dito. It's either yung trend line or yung sa may horizontal support. So yung worst case, maybe lang somewhere here sa area na to, kasi ito yung horizontal support plus confluence dun sa may 200-day moving average. So ito yun yung mismong red line, ano, 200-day base sa ano to, sa weekly. Sa daily, check natin. May divergence ba or something like that, ano, parang meron. Let's see na lang, ano. Ayan. So for this one, MC SEC pala, ayan, medyo pulahan siya ngayon. And pagka hindi nag-hold, so may chance ng malaglag dito yan sa may trend line malapit sa 30. 29 to 30 target for this one. SC. DMC. Check natin sa weekly. Hindi pa naman nagko-close to sa baba ng trend line. Pero kung pagbabasihan natin to, may mga closes naman dito guys, pero nakabalik. Ayun, no? Close dito. Same here nung 2023 to, no? From ano ba to? October to December, guys. Ayan. Pero nakabalik naman. Shake out to yung ano dito, guys. Nangyari, tas ayun. Dumiretso pa pataas. So for this one, tingnan natin ano mangyari dito. Just in case lang, even though na trend line yan, still pwede pa rin malaglag dyan, ano. So yung ano lang, kumbaga yun yung pinaka basis natin na pwedeng mag-bounce based po sa kanyang historical movement, ano, for this one. If ever nga na ano, hindi makabalik, so possible na malaglag dito yan. 10.16. Ayan, so tingnan natin to. DMC, tapos LTG. Okay, mukhang may chance na mag-retest to this week, ano? And much better kung mag-breakout. Of course, matagal na tong ranging since 2021 eh. Ito siya, yo. Ranging yan. And once na ano to, mag-breakout dun sa may sinasabi nating price, for sure magiging maganda yung rally na to. Solid rally, no? And kasi matagal na rin tong ano eh, sideways, guys, ano? And kung pagbabasehan natin yung triangle, of course medyo malayo yan. Yung setup niya dito, may downtrend line tayo dito since 2018. So, kailan ba nag-breakout? 2024? Yun po yung ano natin, pinakabang natin for LTD, yung breakout sa may horizontal. Next, ano ba? TEL. Check natin yung TEL. So, dito guys, kung papansinin natin, andun pa rin sa may support na. Pagka hindi nag-hold dyan, ang possible na natin i-target dito, maybe yung worst case na siguro, no? Malapit dito sa 1.2. And as of now, nasa 1.3 pa eh. 1.332 yung close, ano, base sa daily chart.
Ang medyo ano lang kasi dito, ang hindi maganda, of course nalaglag dun sa may 200 eh. Same dun sa may trend line natin. Confluence yan eh, plus sa may support, no, sa may horizontal. So ngayon, if ever man na mag-rally, goods lang. Pero it doesn't mean na of course magiging bullish yan kasi meron na tayo na establish dito na ano eh, lower high saka lower low. Lower high, lower low. Ayan. So as of now, pa downtrend. So unless na lang ako makabalik sa may taas. Ayan. This is for TEL guys. So yung pinakikita natin. Be prepared kasi ano to eh. Noong 2020 nung COVID. Of course bumagsak. Malapit sa 800 no. Medyo malalim yun. Pero kung nakabili kayo, solid naman. Ayan. Same here for ALI. So I think yung ano na to, yung 27-28 na to, so anytime soon pwedeng ma-hit yan. Ayan. Kaya be ready for this one. ALI. Ayan. And kung susukatin natin yan, if ever man na maulit, 45% yung bounce. So dito guys, ayan, of course di naman nagkakalayo, ano, 42, 45. Then yung last, so ang peak 43. So ito naman nasa 53. Ayan. So halos dikit lang 50% ano. Ayan. Kaya sa part na to, pagka na-hit yung trend line, so pwedeng mag-test buy dito. Ayan, no? Let's see guys for this one. ALI. Bounce play ang tinitignan natin na pwedeng setup dito for ALI, ano, sa may trend line nga na yun. Ayan, tas yung last globe. Okay, sa weekly, andun pa rin sa baba, hindi naka-recover. Medyo masamang pangitain yun for globe. So sa ngayon kasi, based dito sa ano natin sa weekly chart, medyo parang top na siya, topish na itsura, no? And many times na ganito yung nangyari kasi. Dito, dyan, ayun, no? Diba, kumbaga ito para naging extension lang, ano? Ayan, kasi nag-bounce dun eh. So right now, ang worst case I think, kung babalik yung price dito sa 1.7, ano? 1.752 1.7 guys. So siguro yun ang nakikita ko in my opinion na pwede maging worst case for globe. Yung babalik doon, no? Sa daily chart, so still nandun pa naman sa may taas ng 200, kaya medyo safe pa yan. Unless dala ako malaglag dyan, ano, sa may baba ng ano natin, 200 day moving average.